Bagong development ito ha, ang ICC, ito ha, ang International Criminal Court, ito yung number 1 na kinakagalitan ng mga Duterte at sa tingin ko, ito yung naging dahilan kung bakit nanggagalaiti ulit sila dito kay PBBM. Abay sabi po ni Solicitor General, pwede palang mag-issue ng warrant of arrest itong International Criminal Court. Kaya pa nagganon na lang ang galit ng mga Duterte kasi tila magiging dihado sila dito Kasi napabalita ka, Coffee, no? Previous months, previous weeks, napabalita yan na medyo dihado ang mga Duterte dito sa investigasyon ng ICC dahil tila matibay na po ang ebidensya. At mukhang maaaresto nga itong si Duterte. At nadadawit na nga rin dito si Vice President Sara Duterte. Anyway, sige. Bagamat walang jurisdiction ng ICC dito, pero titingnan natin kung paano nila malulusutan yung mga existing laws natin dito para hindi nila ma-violate yan. Kasi in the first place, yan naman talaga ang decision ni PBBM, walang jurisdiction dito ang ICC, no? At hindi tayo magko-cooperate dito. Pero nag-iiba po ang ihip ng hangin. Hindi natin alam kung paano mareremedyohan yan ng kampo ng ICC, no? Pero ang sabi po ng Solicitor General natin, pag sinabi mong Solgen ka, Coffee, pag sinabi mong Solicitor General, yan po yung tumatayong abogado ng gobyerno, abogado ng Estado, abogado po ng Pilipinas in short, no? ICC, nasa balita ito ng GMA News Online, ICC can issue arrest warrant. Uy, kabado. Enforcement, another matter, sabi po ni Solgen. Bagamat mahihirapan sila doon sa pag-i-enforce ng warrant of arrest na yan, pero pwede sila mag-issue ng warrant of arrest. Definitely, kung halimbawa mag-abroad ka, may existing warrant of arrest ka, nag-abroad ka, damputin ka kagad, di ba? Pwede pa dito sa Pilipinas, hindi ka basta-basta mahuhuli. Siyempre, marami kang security, hindi basta-basta makakalapit, hindi magkakaroon ng technicalities, etc. etc. So, ang crucial na papel dito, mag-cooperate talaga itong ICC sa authorities ng Pilipinas para matulungan sila if ever, no? At depende yan sa magiging direksyon ng Pilipinas. Kasi si PBBM, sabi niya, no, wala kayong dyan. Wala kayong jurisdiction dito, sabi ni PBBM. Pero hindi ko alam kung bakit nanggagalaite ang mga Duterte. Si PBBM na mismo ang nagsabi. Mukhang kinakabahan din talaga sila. Baka madaan sa technicalities, no? The International Criminal Court may issue a warrant of arrest against officials of the Philippine government. Yan ha, malinaw po yan. Pwedeng mag-issue ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa opisyalis po ng gobyerno. But, ito ang cambio dito. But, its enforcement is another matter. Solicitor General Minardo Guevara said Thursday. Doon sila mahihirapan sa enforcement, no? Ibig sabihin ng enforcement ka, Coffee, yung i-serve mo na yung warrant of arrest para tuluyan mo ng arestuhin kung sino man po yung suspect. The ICC may issue a warrant, but its enforcement in the Philippine territory is another matter. Tingnan niyo yung element dito. Enforcement in the Philippine territory. Kaya takot yung ibang senador, halimbawa si Bato de la Rosa, takot lumabas ng bansa yan Di ba? Takot siya mag-abroad kasi baka anytime, arestuhin na lang siya. Kasi outside the Philippine territory na yan wala na silang protection dyan Kaya hindi sila makakalabas ng bansa. Yan ang kanila kinakatakot dyan. Pansinin nyo si Vice President Sara Duterte, bibihira din lumabas, di ba? Bibihira lumabas ng bansa. Siyempre, may worries din yan. O actually, one of the reasons lang siguro yan or possibilities kung bakit hindi sila lumalabas ng bansa. Definitely, si Duterte, takot na at hindi na makakalabas ng bansa, di ba? That is why the cooperation of the Philippine government is crucial. So, nasa ang stage na tayo. Si PBBM malinaw, di ba? Sabi niya, walang jurisdiction ng ICC. Pero iba ang sinasabi ng DOJ, di ba? Sabi nga ni Senator Amy Marcos, mag-usap kayo kasi magkaiba kayo ng sinasabi. Iba dadaan sa technicality siya. Tingnan natin. With the development sa politics, with the development sa mga issues na ibinabato nila dito kay PBBM, baka mag-iba ng tono. According to Guevara, the issuance of a warrant is based on the ICC pre-trial chamber's assessment on the existence of a reasonable ground that a person has committed a crime. Parang the usual lang na pagproseso dito sa Pilipinas, di ba? May reklamo ka, initial investigation, madidetermine na may probable cause, di ba? And then issue ang ganong warrant of arrest. Ganon din yan. Yun na lang sa labas ng bansa. Ginawa ito, ka-Coffee, no? At yung, sabi nga ni Mascanyas ba yan? Mascanyas, itong dating miyembro ng DDS, matagal na siya kinuha ng statement, no? 2021 pa. Ibig sabihin, 2022, 2023, 2 taon, pinagtibay na nila yan. Mahaba-habang panahon na yan. Kinuhaan na po ng mga statement, kinuhaan na po ng mga affidavit, makakapal na affidavit, itong mga witness dito sa naging war on drugs ng administrasyon ni Duterte. He said the ICC prosecutor must investigate evidence that is both incriminating and exonerating. Usapang abogado na yan.
In other words, his investigation must be free from bias and prejudice. Otherwise, it is insufficient for the issuance of a warrant. Exactly, basics ito ka-coffee, no? Definitely, mahuhusay na abogado yung nasa ICC. The Solicitor General issued the remark when asked if the ICC may issue an arrest warrant against Vice President Sara Duterte and other Philippine officials. Former Davao Senior Police Officer, ito pong si Arthur Las Cañas, an alleged member of the original Davao Death Squad, recently accused the Vice President for orchestrating Oplan Tokhang dyan po sa Davao City during her stint as mayor in 2012. Bagamat dinidinayan ka-coffee, idinidinayan ni Senadora ni Vice President Sara Duterte kasi bakit ngayon lang daw lumulutang itong mga bintang sa kanya na may involvement pala siya dito sa Oplan Tokhang. Kasi ang punto dito ni Las Cañas, parang hinayaan mo, inalaw mo mag-exist itong Oplan Tokhang where in fact, ikaw ang alkalde ng lugar na yan, di ba? So parang dyan siya nasisilip. Anyway, tingnan natin kung ano magiging technicalities dyan. Kaya good luck na lang. Good luck sa mga Duterte. Hindi natin alam kung deserve nila ito. Malalaman natin kung ano yung mangyayari sa kanila. For sure, mahuhusay ang kanilang mga abogado. Kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. And in the first place, kung inosente naman, walang kasalanan, edi mapapakawalan, ma-absuelto sila dyan. They have the resources. Si Senator Bato, definitely, senador siya. May immunity siya, pero may limitations ang immunity niya bilang senador. Pero tingnan natin ka-coffee kung paano nila malalampasan itong sigalot na ito sa kanilang kampo. Comment ko lang sa kapatid ni PBBM, si Senator Amy. Malakas pa naman siya sa 2025 kung tatakbo si Senator Amy bilang senador. Malakas pa naman si Senator Amy. Exactly. Hindi na nga kailangan na ng Hindi niya na kailangan na wasakin yung kanyang mga supporters. Malakas siya ka-coffee dahil isa siyang Marcos, di ba? Bit-bit niya yung apelyido. Pero dahil sa ginagawa niya, malaking apekto niya sa kanya. Ayusin na mga palpak ni PBBM, yan ang ginagawa ni Senadora Amy Marcos. I don't think na yan ang ginagawa. I don't think yan ang objective. Kasi sa policy directions, kinokontra niya. Ka-coffee, kahit maganda yung sinasabi, kinokontra niya. Lot de Vera, good evening po sa inyo. Jenung, may gusto ba si Maharlika kay PBBM? Kasi malimit lang siya galit kay PBBM. Kay Lisa talaga siya galit. Hindi ko rin alam eh. Pero matindi ka-coffee yung kanilang galit, no? Matindi yung galit niya kay PBBM at kay First Lady. Minsan di mo na maarok yung mga pinagsasasabi. Very offensive yung mga pinagsasasabi, no? At walang modo na yung datingan ng mga linyahan doon. Kaya minsan di mo rin tatagalan panoorin, no? Malalim yung galit. Hindi natin alam kung bakit, no? Bakit ganyan siya kagalit. Ipa-DNA. Yan, ipa-DNA at drug test na rin si Amy. At drug test mag-amang Duterte, sabi ni Miyu. Ay, hindi na kailangan siguro. Alam na natin yung ka-coffee. Biktima. Shoutout po sa inyo. Si Boy Fentanyl. Tulog pa, bangag pa. Baha na Davao. Hehehehe. Ayan na, binahaan na po. Huwag kulang kasi ang 51 billion no, para ipaayos yung mga kailangan ipaayos dyan. Manalo man siya, bawas na bawas ang boto niya, sabi ni Gary Pelayan. Tingnan natin kung mag-work pa rin, kung ano magiging impact sa kanya. Hopefully, pumasok siya ng Magic 12. Pero with the recent incidences, may apektado yung boto na pwede niya makuha dyan. Dapat si Madam Amy, ipagtanggol man lang si PBBM sa offensive badmouth ng mga Duterte. Hindi syempre, may kinakampihan siya, di ba? Pero apektado din siya doon. Kasi harapan, sinabi yung kapatid mo, harapan, na-mention yung pamilya mo, di ba? Definitely apektado din siya dyan. Garden Zap, Amy Romualdez at Inday Zara, namamangka sa dalawang ilog. MJGM, no? Wala yan. Budget na yan sa amin, sigurado, lalo na sa mga Marcos loyalists, itong si Senadora Amy Marcos. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin ang kanyang boto sa 2025. Malapit na ka-coffee ang halalan, no? Kaunting hintay na lang. Ka-coffee ba na sa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page? Pasuyin na lang po sa taas yan. Click lang po yung follow. At kung nasa YouTube po kayo, click lang po yung subscribe. Nasa TikTok na rin po tayo. Marami pa rin po tayo ka-coffee nakikinig sa atin dito sa TikTok. Yan, medyo bago lang tayo sa TikTok. Happy viewing po sa inyo sa mga nakatutok sa atin dito sa TikTok. At shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng nakikinig po sa atin. Yan. Pwede nyo na ko i-search sa TikTok ha. Search na po ka-coffee or ka-coffee break yan. Makikita nyo may onti pa lang followers natin sa TikTok 27
7,000 pa lang. Pero kung nasa TikTok kayo, pwede nyo na po akong i-follow dyan. Sige, follow, like, and subscribe ka Coffee. Comment din po kayo ng inyong mga opinion at inyong reaction. And let's move on sa ating next topic.